Rejection. Ano ba yung rejection? Bakit maraming tao ang natatakot sa rejection? Bakit maraming tao ang hindi kayang tanggapin ng rejection? Ano ba ang kahulugan sa kanila ng rejection? Ganito yan. Ang rejection, natural na dumadating sa buhay ng kahit sinong tao yan. Mapamayaman, mapamahirap, kahit sino normal yan. Ang rejection, kasawa ng failure yan. Di ba nasabi ko nga dati? Na wala naman talagang failure. Nagkakaroon lang ng failure if you quit. Kapag tumigil ka. As long as na hindi ka tumitigil, hindi ka magpe-fail. Ganon din sa rejection. Kapag may ginagawa kang isang bagay, normally, mare-reject ka. Natural yan eh. Kailangan itanim mo sa isip mo na part of your life ang rejection. Mula pagkabata natin, nakakaranas tayo ng rejection, hindi natin alam. Sa pang-araw-araw nating ginagawa, rejection. Halimbawa, ganito. Nag-aantay ka ng jeep. May dumating na jeep, pinara mo, hindi ka hinintuan, nagdire-diretso. Rejection yun, nireject ka. Kaya naman, inuutosan mo ang kapatid mo, hindi ka sinunod, rejection din yun. So yan, normal na lang nangyayari sa buhay ng tao yung rejection. Ngayon, bakit ang ibang tao hindi nila matanggap ang kanilang rejection? Ganito yan. Kasi hindi nila alam ang nagagawa ng rejection sa kanilang buhay. Minsan kasi kailangan natin talagang dumanas ng rejection para tayo ma-improve. Hindi kasi tayo mag-i-improve kapag laging okay. Kailangan din natin mag-fail, kailangan din natin ma-reject para maranasan natin yung growth. Kasi hindi tayo mag-growth kung hindi tayo mare-reject, kung hindi tayo mag-fail. Kasi ang growth nagsisimula sa failure. Dahil kung okay ka lang lagi, hindi ka lalabas sa iyong comfort zone, walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan mo lumabas sa iyong comfort zone para ka mag-growth, para ka mag-success. Tapos baka sabihin ng ibang tao dyan, ang galing-galing ko kako magsalita, bakit? Successful ka na ba? Hindi ka ba takot sa rejection? Honestly, hindi ako successful, hindi pa. At takot din ako sa rejection. Ngayon, bakit ko sinasabi ngayon to? Sinasabi ko to hindi para i-inspired kayo o para i-motivate kayo. Sinasabi ko to para magbigay sa inyo ng reminder. Parang ganito lang yan. Naalala ko nung kabataan ko, sinasabi ko lagi sa mga kapatid ko, gawin mo sinasabi ko, pero wag mong gawin ang ginagawa ko. Malino yun? Sinasabi ko sa kanila pag nagagalit ako, pag may ginagawa silang mali, gawin mo sinasabi ko, wag mong gawin ang ginagawa ko. Kasi sasabihin nila, bakit mo kami inuutosan na ganito, hindi mo nga ginagawa. Maling mentalidad yung ganun. Pag may nagpapayo sa isang tao at ang sasabihin mo sa kanya, bakit ikaw hindi mo naman ginagawa yung ganun, mali yun. Parang ganito lang yan. Alam mo yung isda, pag ulam natin na isda, ano kinakain natin sa isda? Di ba yung laman? Anong ginagawa natin doon sa buto? Sa buto, sa tinik, sa tinik. Di ba tinatapon natin? Normally ang kinakain natin sa isda, laman, ang tinatapon natin, tinik. So ganun din yung sa sinasabi ko. Kung palagay mo yung makakatulong sa itong sinasabi ko, tanggapin mo. Kung di makakatulong sa palagay mo, edi wag mong tanggapin. Ganun lang yun. Parang ganito. Lahat naman tayo siguro alam yung ginagawa ng mga pare sa simbahan. Karaniwang ang aral nila, sinasabi nila doon,
mahalin mo ang iyong asawa at ang iyong anak. O ngayon, pwede ba natin sabihin sa pare, kako ba, ikaw, paano mo mamahalin ang iyong asawa at iyong anak? Wala ka namang asawa, wala ka namang anak. So, ibig bang sabihin nun, hindi natin susundin yung pare na mahalin natin ang ating asawa at ang ating anak? Kasi hindi naman kayang gawin ng pare yun eh. Yung mahalin yung kanyang asawa at kanyang anak, kasi wala siya nun. Paano niya magagawa yung isang bagay na wala siya, di ba? So, doon papasok yung sinasabi ko. Na gawin mo yung sinasabi ko, huwag mong gayahin yung ginagawa ko. Kasi bawat tao magkakaiba. Walang tao magkapareho. Lahat ng tao espesyal. Lahat ng tao unique. Walang tao magkapareho ng talino, magkapareho ng galing. Lahat ng tao magkakaiba yan. Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos na bawat isa ay espesyal. May tanging kakayahan. Ngayon, ganito yan. Balik tayo sa rejection. Paano ngayong lalabanan ng rejection? Ganito lang yan. Di accept mo. Ma-reject ka ng 1, 2 beses, 3 beses. Accept mo lang. Next time, gumawa ka ng ibang way naman para makuha mo yung goal mo. Ang kailangan mo, focus. Sinasabi ko nga sa inyo, kapag may goal ka, kailangan mo ng focus. Kung wala kang focus, ma-reject ka ng 1, 2 beses, aayaw ka na. Pero kung focus ka sa goal mo, kahit gaano kadaming rejection ang matanggap mo, kahit gaano karaming failure ang maranasan mo, diretso lang. Ang babaguhin mo lang naman yung way na ginawa mo nung una. Plan A, nag-reject ka, gumawa ka ng plan B. Na-reject ka, gumawa ka ng plan C. Diretso lang. But never stop, never quit. Kasi kapag nag-quit ka, sinasabi ko lagi, doon ka lang magpe-fail. Sana malinaw tong video yung ginawa ko. Sana makatulong. At sa mga doon nagsasabi na bakit ka ako ganito, iba-iba tayo. Ngayon, yung mga sinasabi ko makakatulong sa'yo na palagay mo, tanggapin mo. Kung di mo kayang tanggapin, itapon mo. Maraming salamat.